Nako, breaking news. Ito pala yung ginagawa ng mga bangag, dilawan, pinklawan para sirain si Sara Duterte. Durog si Rimulya, si Boying, durog si Dilima, Hontiveros, Rapi Tulfo, lahat po. Sheila Ping Lacson, sino pa? Mga kababayan, Tito Soto, lahat po ng mga gustong sirain at mawala si Sara Duterte. Ganito palang estilo nila para durugin si Sara. Pero bistado sila, mga kababayan. Sikreto na malupit na ibubulgar ng isang sikat na abogado. Ito na. Nakita nyo naman yung naglalabasan na mga kaso na pinangsisira nila kay Senador Marcoleta at Sara Duterte kasi nga magtatandem ito sa 2028. Busy sa kapresidente, Marcoleta-Sara. Nako mga kababayan, ito ang ibubulgar ng isang abogado na si Attorney Mike Perario. Bakit ba ganitong estilo nila? Pakinggan po natin, di ba si Jojo Binay dati? Malakas po siya. Tapos sinira. Ang nagpasimuno si Trillanes. Ngayon po si Trillanes. Yan po ang pasimuno ngayon. Nakipag-submerge. Nakipagtulungan sa dilawan, pinklawan ng dati nilang kalaban ang mga bangag loyalista na si BBM. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin itong pasabog ni Attorney Mike Perario. Nakakakilabot ito. Ito po. Magugulat kayo dito. O mga loyalista, wag tatanga-tanga na naman ha. Panoorin yung mabuti para lalo kayong mabwisit dito. Diba ganyan kayo pagkasakatwiran? Pagka pinagtatanggol ko si Marcoleta at si Sara, sasabihin nyo, nawawalan na ako ng bait at sira ng ulo. Kayo ang nasisiraan. Okay? Basta sa katwiran ako, papanig. Eto na po. Makinarya ng administrasyon, ng pink, ng pula, ng dilaw ay nagsama-sama na at ito ay in full swing na ngayon to discredit si Sara Duterte. Ang tanong ng marami, bakit ito nangyayari sa ngayon? Ano ang endgame nito para sa administrasyon at sa mga dilaw, sa pula at saka sa pink? Pag-usapan natin yan ngayong gabi. Ito po muli si Attorney Mike Perario. Sa kasaysayan po, hindi bago itong ganitong sistema ng pamumulitika na kung saan ang mga nangungunang kandidato ang tinatarget ng mga lalaban at mga makakalaban niya sa politika. Very recent case in point nito ay ang kaso ni Jejo Marbinay na naging vice president ni Pinoy. At sa pagtatapos ng termino ni Pinoy, parang lumulutang na ang pangalan ni Jejo Marbinay. Unfortunately, hindi siya kaalyado ng Liberal Party. Kaya ang kandidato nila noon dapat ay si Mar Rojas. At para pahinain ang base of support ni Jejo Marbinay, nag-umpisa na ang smear campaign sa kanya bago pa man sumapit ang 2016. As a matter of fact, parang mga 2014 pa lang, nag-umpisa nang lumabas sunod-sunod yung mga investigasyon, and later on, mga kaso na isinampa kay Jejo Marbinay. And for Mar Rojas then and the Liberal Party, that strategy worked. Humina ng humina si Jejo Marbinay. Unfortunately, they did not count on the fact na tatakbo noon si Rodrigo Duterte as president. So they were outmaneuvered by the Rodrigo Duterte camp. Kaya nasayang lahat ng effort nila. But at least ngayon makikita nyo that the pattern is the same. Ang malakas na kandidato, kailangan pahinain sa pamamagitan ng mga smear campaign. Bakit kailangan gawin ito ng administrasyon? O yan mga kababayan, nakikita nyo po. Diba si Madriaga, yung sa 125 million na nilustay daw ni Sara, pinapa-impeach nila kung ano-anong mga pinapalutang nila. Yung pulboronic na pari na si Flaviano,
na naaktuhan na nagpupulburon habang nagsesermon. Kaya yung Papa doon sa Vatican, sa Roma, sumabog sa galit. Sabi niya, tanggalin nyo yan, ayaw ko yan. Ba't ganyan ang mga pari sa Pilipinas? Tanggalin nyo yan, ayaw ko ng pulburon, ayaw ko ng bangag na pari. Ayun, nagwala si Father Damaso doon sa Vatican. Galit na galit. Ayaw ko ng bangag na pari, tanggalin yan. Sumasali ka pa sa politika. Isa ka ding pulburon boy. Tapos magsesermon, bangag pala. Ba't ka pa magsisimba kung bangag yung pari na magsesermon? Di walang kwenta rin. Mawawalan ka ng espiritu, di ba? So ngayon sabi ng mga comment, pag natanggal si BP Sara, andyan naman si Basti. Naku, lakas si Basti. Saka si Marcoleta. An endorsement coming from this administration is like a death sentence of one's political career. Naku po. Dati grabe maglaban ng dilaw pink laban sa red. Pero nung naupo na yung red, tahimik sila. Tas lahat sila, pinagtulong-tulungan nila yung green. Pero sa 2028, green pa rin mananalo basta lumaban sila ng patas. No matter how much they attack and smear BP Inday, Sara Duterte, she will stand firm. She is an independent leader with a heart for the masses, not for the corrupt elites. The truth they fear is the plunder of flood control funds while Filipinos drown in floods. Sasamahan niya ni Senador Marcoleta. Yan ang pinakamagandang maging vice presidente. Naku po, lakas si Marcoleta. So yan po yung mga gusto na tibagin si Marcoleta Sara. Talagang naguunahan na sila. Sanib sa mga bangag, dilawan, pinklawan dito. Tindi. Tulong ng pink, ng pula, dilaw, at nagsama-sama na silang lahat laban dito kay Sara Duterte. Well, the obvious answer is because as of today, it appears that Sara Duterte will be president of the Republic of the Philippines if there will be an election in 2028. As a matter of fact, kahit nga ngayon mag-eleksyon, si Sara pa rin ang nananalo at mananalo. At wala pong kandidatong mailalaban ang mga pink at ang dilaw, kahit ng administrasyon sa kasalukuyan. Wala. Nako mga kababayan, parang wala olat. Si Isko, nako maoolat yan. Tahimik na sa flood control si Isko. Nililigawan po ni Meme M. Si Hontiveros, nako olat din yan. Ilalaban kay Sara, nako olat na olat. Si Rapi, nako sirang-sira sa malakas magtip sa babae na Biba Hot Babe. Nako po mga kababayan, wala na. Kahit sinong ilaban kay Sara, durog na durog. Sino pang ilalaban nyo? Si Bam, nako. Lalong amoy kubeta na. Sirang-siraan ang mga yun kasi sa flood control, tahimik sila. Pero kay BP Sara impeachment, ang lalakas ng apog nila. Yan pong sabi ni Joe ay, ayaw ko sila, babaho nila. Pinklawan, dilawan, bangagan, babaho na mga yan. Gusto lang, bulsa. Ghost project. Pero sa corrupt na mga opisyal, ayaw nila. Gusto bulsa lang. Ayaw nila ng katwiran at kapayapaan. Gusto nila pahirapan ng mga Pilipino. Tahimik sila sa mga buhaya. Gaya na mga kinanta ni Saldico, tahimik sila. Si Delima, bida-bida. Biglang lumutang si Madriaga. Itanim lang pala ito para siraan si Sara. Naku po mga kababayan ko. Ganyan po sila. Parang Binay style ang gagawin nila para pabagsakin si Sara. Kaso hindi nila kaya hanggat nandyan ang isang Marcoleta. Ipagtatanggol si Sara para maging presidente. Sabi ni Oscar Binay. Naku po. Grabe mga comment. Pero pag-uusapan natin yan at may ibubulgar ako sa inyo sa susunod kung sino sa tingin ko magiging kandidato ng administrasyon. But as of the moment,
may credibility problem ang lahat ng kalaban ni Sara Duterte. But nonetheless, susubukin pa rin nila the same formula that they tried kay Jejo Marbinay. At itong si Madriaga, na kanilang inilulutang na parang witness daw, star witness against kay Sara Duterte. Napanood na natin ito eh. Ano? Bukod doon sa investigasyon dito kay Binay noon, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ginawa na rin ng mga pink ito. Remember yung si Bicoy? At basahin mo yung statement ni Madriaga, pati yung mga style ng testimonya ni Bicoy, parehong-pareho. Para bang iisa lang yung scriptwriter. Sana naman nagpalit man lang kayo ng scriptwriter ninyo. At ang lumulutang lang dito ay hindi po yung katapangan na sinasabi ng Liberal Party, nitong si Father Villanueva, kung ano-anong pinagsasasabi nila. Alam niyo, para po sa amin, ang malinaw nito ay ang pagiging ipokrito po ninyo sa sitwasyon na ito. Dati 125 million lang ang hinahabol ninyo na confidential fund, tapos ngayon naging 600 plus na confidential fund. Sinama nyo na yung DepEd, no? Pero yung presidente na involved dito sa katiwalian, minsan, you did not call. O kita nyo si Father Flaviano, yung durugista na pari na sumugod sa ombudsman para kasuhan si Sara. Adik pala yun. Habang nagsasalita, nangingiwi, talsik yung laway. Naku po mga kababayan, saan kayo nakakita ng ganyang mga kupal na magkakaso kay Sara? Ayan o, si Isko Moreno ang panglaban ng administration. Yan. At habang si George Garcia ang hawak ng COMELEC, delikado pa rin si Sara sa 2028. Nako po mga kababayan ko. Tindi ng kanyang plano. Ginagamit si Isko. On him or did not even mention his name, hindi nyo nga mabanggit yung pangalan ni Romualdez tungkol dito sa katiwalian. Parang mayroon kayong amnesia, nakalimutan nyo ng lahat. At ngayon, pinaiikot nyo ang sambayan ng Pilipino at kinukumbinsi kami na wag naming pansinin itong nangyayari na ito sa flood control. Ang pansinin. O yan ang gusto nila. I-divert yung nangyayari. Magtanim ng magtanim, gagawa sila ng kaso ni Sara para kalimutan ng flood control. O loyalista, makinig kayo. Huwag kayong mga iyakin. Huwag kayong tatanga-tanga. Ganito ang nangyayari ngayon, tapos loyal na loyal pa din kayo. O tignan nyo yung pari nyo. Loyal? Loyal pa yan? Loyalista? Gumising na. Naku, maligo-ligo nga kayo. Para may himas-masang kayo. Kasi nga, bulag-bulagang kayo eh. Oy, buksan nyo mga isipan nyo. Imulat nyo ang mga mata nyo. Para malaman nyo na ganito ang sistema na ginagawa ng idol nyo. Yung ina-idolize nyo, kaya kayo naging loyalista. O tignan nyo, trilyones ang ninakaw. Loyal pa rin? Loyalista yan? Ganyan kayo. Loyal pa din? Winawalang yana kayo? Tapos loyal pa din kayo? Diyos ko, anong klaseng loyalista yan? Mag-isip-isip kayo. Matagal na kayong binubudol. Loyal pa din kayo? Naku, maligo-ligo nga kayo para mahimasmasan ang mga pag-iisip nyo. Hindi ko sinasabi na hindi kayo naliligo. Ibig sabihin, hindi literal na maligo. Buksan nyo mga isipan nyo kasi matagal na kayong nabudol. Sino bang hindi nabudol? Lahat tayo. Ngayon, tignan mo mga legasiya ni poste ng sira-sirang kubeta, wala. Bulsa ang inatupag nila. Ginagawang bobo mga Pilipino. Tas nang aagaw ng project, Bukana Bridge, kanya daw.
Baka pagtapos ng Manila Subway, sa'yo din yan. Mahihiya naman kayo. Kay Duterte yan, matagal na. Di ba mga kababayan, tas sasabihin, yan ika-apat na ligasiya ko. Diyos ko Lord. Kaya ang ginagawa nila kay Sara, sinisiraan nila. Hoy mga loyalista, gumising-gising ha. Ano yun yung mga utak nyo? Baka may sira na yan. Namin ay si Sara Duterte. Ganito katanga ang tingin nila sa mga Pilipino. This is how they disrespect the Filipino people. Yung intelligence ng mga mamamayan, ganito ang kanilang pagtrato sa atin. Akala nila, sa pamamagitan ng mga diversionary tactic nito, mauutupan nila ang mga Pilipino. Kinukumbinsi tayo, huwag yung panuorin yung flood control, huwag yung pansinin si Martin Romualdez, huwag yung pansinin si BBM tungkol dyan. Itong pansinin nyo, yung kaso ni Sara Duterte. O nakita nyo, ang ginagawa nila, pinaikot-ikot ang mga Pilipino. Ginagawang bobo, ginagawang illiterate, ginagawang walang isip. Gusto nga nila, wag kalimutan na lang ang lahat. Yung mga ninakaw nila, yung mga namatay noong sa flood control, mga nabaha, nawasak ang tahanan. Kita nyo ang ginagawa nila. Kayo loyalista, mag-isip-isip na kayo ha. Maligo-ligo kayo. Kaya nabibisit sa inyo mga Pilipino eh. Kokonti na nga lang kayo. Ayaw nyo pang magsitayuan sa inyong mga paa. Loyal pa din kayo kahit niloloko na kayo. Hindi lang sapat na isa lang, nakita ninyo yung kanilang inilatag na papel, ang taas-taas ng kanilang mga complaints, yung taas nung 1 billion or 2 billion pesos na binibigay di umano kina Romualdez, ni Zaldico at kay Bongbong Marcos. Ang nakita ko nga yung stock ng papel na yon, yung sa kasong sinampan nila sa ombudsman daw. Naalala ko yung pera At ang malinaw na malinaw dito ngayon, itong pink at yung dilaw, hindi lang simple alliance ang nangyayari, pati doon sa alliance, sa pagtatakip ng lahat ng mga ginawa nitong administrasyon ay kasabwat na silang lahat. Hindi ka magiging kasabwat kung hindi ka nakinabang dyan. At hindi ka mag-e-effort ng ganyan, ng ganun-ganun lang. 1.7 trillion ang nawawalang pera. At kung ikaw ay aatasan para pagtakpan ito, siyempre, papayag ka ba naman ng kakaning itik lang ang sayo? It has to be substantial. At ito yung si Madriaga, ganito rin ang estilo. Lahat ito ay preparation para doon sa pag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Sinabi ko na sa inyo, noon pa, this will be the target. At pagkatapos, iisa-isahin yung mga kakamping senador ni Sara Duterte. And this is happening right now, exactly as I predicted. And itong ginagawa nila na iba pang mga diversionary tactic, yung sa DTI, yung 500 pesos na Chibuena, ngayon 50 pesos naman daw sa college na baon, sapat na. Alam nyo, huwag nyo masyadong pansinin ito. Sapagkat ang tawag dito is another diversionary tactic. Nililihis po ang atensyon natin ng DTI kasi alam nila magagalit tayo doon sa kanyang mga sinasabi. I think yung kanya pong mga pahayag na yan about yung baon natin, alam naman natin hindi po sapat talaga yung 50 pesos, pero sasabihin nila para magalit kayo doon sa DTI Secretary na si Roque, magalit kayo doon sa 500 pesos na eventually makakalimutan ninyo yung galit ninyo tungkol doon sa pagnanakaw. The intent for me is very obvious, na ginagalit kayo sa mga impormasyon dahil alam nila na itong mga klase ng impormasyon na to ang ikagagalit ng mga sambayan ng Pilipino upang eventually makakalimutan ninyo. At ang tingin nga nila, sobrang nipis ng utak natin na mga simple lang na diversionary information na gagaya nito ay mawawala na tayo agad sa hulog. Hindi na natin masusundan yung mga kung anong pinagagawa nilang pagnanakaw. But we are wiser now. Mas matalino ng Pilipino ngayon. Kaya ako at tayong lahat, lagi ko kayong pinapaalalahanan, huwag niyong basta susundan o papakinggan yung sinasabi nila. Aralin ninyo kung ano ang hindi nila sinasabi.
At eto, hindi nila sinasabi sa atin, siyempre, yung totoong intention nila. But they think na dahil makitid ang ating mga utak at bobo tayo mga Pilipino, hindi natin mapapansin yung kanilang mga ginagawa. But we know better now. Alam na natin yan. Sapagkat tayo, O yan mga kababayan. O mga OFW, mga kababayan ko. Sana po nabigyan po namin kayo ng magandang balita. Ito po si Attorney Perario, isa po itong walang kinikilingan po ito. Nakikita niya po yung mga ginagawa ng admin na ito. Dilawan, Bangagan, Dilawan, Bangagan, Pinklawan. Naghalo pink saka Dilawan, tas Bangagan. Pinagkampi-kampihan si Sara. Gumawa sila ng mga issue para siraan siya. Sinama po ang mga kaalyado niya. Number 1 dyan si Marcoleta na sinisiraan po ng kung ano-ano. Balak nilang gibain itong malakas na si Sara dahil alam natin na siya ang magiging number 1 at pinakamagaling na presidente. Gaya ng kanyang tatay, tatakot na sila mga kababayan. Kaya tayo, maging solid po tayo sa katwiran. Ipaglaban po natin ang ating karapatan. Mga loyalista, gumising-gising na kayo. Payo ko sa inyo, maligo-ligo kayo. Matagal na kayong niloloko. O kita nyo, ang sabi ni Attorney Perario, ganito ang ginagawa nila. Ginagawa tayong tanga ng mga ito. Ginagawa tayong bobo. Ginagawa tayong moron. Ginagawa tayong idiot. Isipin nyo mga kababayan, napakasakit. Kung ano-anong mga ginagawa nilang diversionary tactics para makalimutan ang tunay na issue. Okay po? Isang comment, isang like, isang share, click all the notification bell para every time na mag-upload po tayo ng mga video, ng mga reaction na content natin, mapapanood nyo po. I-comment nyo po kung ano pong location nyo. At isa pa po, gusto nating pasalamatan si Attorney Perario. I-follow nyo po yung TikTok account niya. Attorney Mike Perario. Maging sa YouTube at FB, i-follow nyo po siya mga kababayan. Magaling po ito. Magaling mag-analyze. Magaling magbigay ng mga opinion na walang kinikilingan. Okay po? Ako si The Wonders Philippines. Salamat po ng marami sa inyong suporta. Mabuhay po. Mabuhay ang mga Pilipino na nagtataguyod ng katwiran. Okay po? Loyalista, gumising. Maligo-ligo. Okay? Yun lamang po. O wag asar talo, loyalista ha. Maligo! Okay, salamat po.